O merong isang bobo rin katulad ni Trillanes. Katulad nito ni ni Tulpo, magkapatid na Tulpo, at saka itong si speaking of Trillanes, Diyos ko naman, ito talaga si Trillanes, nuknukan talaga na tanga itong taon na to. Bakit? Natatandaan ninyo yung mga banateros. Yung mga banateros, sila, nag-interview sila ng 18 Marines. Ang nag-interview dyan, si Master Judea, si Paring RJ, si Coach Oli, at saka si Banat Bay, aapat sila. Hindi ako nakapunta, o si Sir Jack, di rin nakapunta. Kasi nga ako, noong mga panahon na yun, biglaan kasi yun, nasa Davao ako noon. So hindi ako nakapunta kasi live na in-interview nila. Bilang mga news anchor ng... bilang mayroong show, tayo naman, syempre kung gusto magpa-interview sa atin, interviewin lang din naman natin, di ba? So ngayon, in-interview ng Banatero, si RJ, si Master Judea, si Coach Olet, tsaka si Banat Bay, itong 18 Marines. At doon sa interview nila na yon, doon nilabas ng mga 18 Marines yung kanilang mga bintang sa mga congressman, nilabas nila. Ang talagang nag-focus sila noon is yung kanilang bintang kay, diyan kay Antonio Trillanes. Dahil sa sobrang pikon nito ni Trillanes, ang hilig nito ni Trillanes fake news. Ang hilig dito mag-akusa nang wala namang ebidensya. Pero pag siya na yung inakusahan, magdidemanda si tanga. So nagdemanda siya. Nagdemanda siya nung nakaraan. Matatandaan ninyo, kasama sa demanda si Master Judea at saka si Paring RJ. Hindi ako kasama dun sa demanda na yun kasi wala naman ako dun sa nag-interview. Hindi naman ako kasama doon sa nag-interview. Hindi ko pa nga na-interview kahit isang beses yung 18 Marines na yan. Tapos may dumating kaming kanina, parang subpina galing sa DOJ. Ba kasama ako? Tawan-tawa ako. Kasama ako doon sa kasi syempre sa subpina. Syempre magpapasa ka ng yung counter affidavit, 'di ba? Tapos magsa-subscribe ka doon sa Department of Justice. Di syempre nagpunta kami doon actually, pero hindi ako kasama doon. Sila lang yung nandoon sa doon sa demanda. Tapos yung sagot ni Trillanes, sumagot na kasi si Trillanes, magsasubscribe na kami doon sa sagot niya. Tawan-tawa ako. Doon sa bago niyang sagot, nandoon na yung pangalan ko. Sabi ko, tanga talaga tong mokong na ito. Unang-una sa lahat, hindi naman kami ang naninira sa kanya. Hindi naman kami ang nagsasabi na nakatanggap siya ng mali-malitang pera. Naitanong yun ng grupo ng Banateros doon sa mga 18 Marines, tapos sinabi ng 18 Marines, galing ba sa mga bibig namin yun? Trabaho naman yun ng isang news anchor o ng isang reporter ang magtanong sa kanyang subject at sasagutin ng subject yun. So syempre pag may sagot yung subject, magfa-follow up question ka lang or magkaklaruhin mo lang, clarificatory follow up questions yung ibabato mo sa kanya, di ba? So eto, taki mo, isinama niya ako sa kaso nang wala naman ako dun. Ganyang katanga si Trillanes, ganyang kabobo yung animal na yan. Isinama niya ako doon sa kaso niya sa 18 Marines. Wala naman ako doon sa 18 Marines, Diyos ko po. Sumakit ang ulo ko. Sabi ko, putang ina, ganito ng klase ang panggigipit ng mga aso ng gobyerno sa mga nagsasalita sa mga Banateros most specifically. Flavor of the month ang Banateros. Ang dami naming kaso mga bossing, pero tayo ba ay matatakot? Tayo ba ay hihinto? Tayo ba ay matatahimik? Hindi, lalo tayong sasaya niyan. Badge of honor natin yan ibig sabihin, yung mga pinagkukwentuhan natin dito, nakukuha nila, naririnig nila, at apektado sila. Bakit? Kasi kung di sila apektado, hindi naman tayo papansinin ng mga yan. Di ba? Pero dahil apektado, sakit na sakit sila sa mga pinagsasasabi natin dito, sa mga binibitawan nating mga malulupit na mga matalinghagang mga pambuburaot sa kanila, nabuburaot sila at hindi nila kaya makipagbardagulan sa atin. Kaya ang gagawin nila, gigipitin ka. Magsasampayan ng kaso na kahit na wala namang kakwenta-kwenta, na kahit wala namang kapanapanalo para lang abalahin ka. Pero wag kang mag-alala, Trillanes, kasi napakarami kong panahon. Napakarami kong oras. Diyos ko po, kahit araw-araw mo kung papuntahin dyan sa korte, wala problema sa akin. Basta hindi mo kami mapapatahimik, hindi mo kami mabibili, hindi mo kami matatakot, hindi mo kami masisindak. Wala kang kwenta sa amin. Ganito lang ang tingin namin sa'yo. At lalong walang kwentang tao ang tingin sa'yo ng mga korte dito sa Pilipinas dahil napakarami mo ng mga isinampang kaso na lahat naman na-dismiss. Kaya yan. So natatawa ko kasi ngayon kasama na ako. Dati hindi ako kasama, ngayon kasama na ako. Ang masakla pa nito, napakaswerte ng dalawang kasama, si Paring RJ at si Master Judea. Mukhang nawala na sila kasi wala na yung pangalan nila doon sa second coming
Oo, ako na yung nakalagay doon. Ako si Coach Solid tsaka si Banat Bay. Diyos ko po. Pero okay lang yan. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka ikaw ay maraming inaaway, marami ka ring makakaaway. Ine-expect na natin yan at ready na tayo dyan. Katulad ng 18 Marines, lahat ng mga kaso na ibato mo sa kanila, hindi mo sila matatakot. Ganun din ang Banateros. Kung akala ninyo titiklop kami, kung akala ninyo maninikluhod kami sa inyo, hindi po. Makikipag-areglo kami sa inyo, hindi po. Hindi po. Oo, hindi nyo kayang patayin. Hindi nyo kayang patayin ang aming mga boses. Tandaan nyo yan, tinalo na namin sa kaso si Torres, si Risa Ontiveros, eto naman ngayon. Si Trillanes na naman, ilang beses nang nagsampa ng kaso yan, na-dismiss naman. Pero laban lang ito, itong pag-uusapan natin mga bossing, itong illegal na na pag-agaw ng kapangyarihan nitong mga kupal na Itbulaga 12. 12 na daw sila 12 na daw sila, although dinideny ni Chis Escudero na hindi naman daw siya lumipat. Siya pa din ay nananatiling nasa gitna, hindi naman daw siya lumipat. Pumasok lang daw siya pero hindi daw siya lumipat. So sige na, maniniwala na nga tayo dyan. Sige, paniwalaan na lang natin yan. Sabihin na natin, bogus 11, Bulaga 11, mga engot na mga 11 ng agaw ng kapangyarihan. Wala man silang 13. Pilit na nga yung 12. Diyos ko po, pinilit pa rin nila yung kanilang posisyon. Ayan na. Syempre nakita nyo, hindi ba? So si Alan Peter Cayetano, siya ang karapat-dapat na maging Senate President. He was elected by 14, at least 14 senators ang nag-elect sa kanya. Yung dalawa kasi nag-abstain tapos siyam sa kabila. Okay, so siya ang Senate President. Ngayon, inaagaw nitong 11 na naging 12 daw. Inaagaw nila yung posisyon kay Alan Peter Cayetano. So ngayon, si Alan Peter Cayetano ba ang dapat lumapit sa Supreme Court? Hindi, kasi ako ang nakaupo Kung meron dapat dito, kung sino man yung nang-aagaw, which is si Gatchalian, siya ang dapat lumapit sa Supreme Court. Pero lumapit na ba sila sa Gatchalian sa Supreme Court to settle the score once and for all? Eto bang Bulagaan 11, itong mga Kawatan 11, lumapit na ba sila dyan sa Supreme Court para i-assert or at least man lang isumbong sa Supreme Court yung kanilang yung kanilang claim sa kapangyarihan? Hindi. Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, why do I have to go to Supreme Court when I know that I was voted by the majority of the Senate when I became Senate President? So kung meron man dito na dapat dumulog sa Supreme Court para ma-legitimize yung kanilang claim na tama yung proseso na ginawa nila, it should be the Gatchalian block. It should be the Malacanang Senate, di ba? Sila dapat, para ma-legitimize sila kasi hindi nga kinikilala ng majority ng mga Pilipino and ng mga senador etong kanilang kapangyarihan. Alam nyo, ang gulo kasi nito. Bakit? Napakagulo nito kasi unang-una sa lahat, wala silang quorum. Kung magkaroon pagbalik nila galing sa recess, impeachment ni Inday Sara. Sa impeachment ni Inday Sara, sino ngayon ang magpe-preside? Si Alan Peter Cayetano ba o si Gatchalian na hindi naman abogado? Siyempre ako, mas gusto ko si Alan Peter Cayetano kasi abogado. Pero ang sabi ni Gatchalian, baka daw ang ipag-preside nila si Chis Escudero kasi abogado. Di inamin din niya na hindi siya capable. Di inamin din niya na wala siyang kakayanan, di ba? Kasi yung napaka-importanting impeachment proceedings para kay Inday Sara, hindi siya ang magpe-preside. Di ba kinuha mo pa yung Senate presidency? Kung hindi mo naman pala kayang gampanan ang trabaho ng isang Senate President. Hindi ba? So ikaw mismo sa sarili mo wala kang bilib. Kaya ilalagay niyo si Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment ni VP Sara. Diyos ko po. So ito nga ngayon ang pinag-uusapan natin. So dahil illegitimate sila and sila ay nagki-claim ng legitimacy kasi legitimate si Alan Peter Cayetano. Merong gustong pumalit sa kanya na sinasabi nila na legitimate sila. Kung talagang naniniwala sila na legitimate sila, why not go to Supreme Court and patunayan ninyo. Kunin ninyo yung opinion ng Supreme Court, yung pagbobotohan ng Supreme Court whether yung 12 ba ay kalahati ng 24 o yung 13 at ang kailangan para makapaghalal ng bagong liderato diyan sa Senado. Alam nila mga bossing na kahit grade 1 hindi nila mabobola, hindi nila maloloko dito sa mga ginawa nilang kabulastugan niyan. Kaya nga mayroon mga ibang tao hindi sila ang nag-file. Nag-utos siguro sila ng iba-ibang mga tao para mag-file ng petition sa Supreme Court para hindi sila mapahiya kasi kapag sila ang nag-file tapos dinismiss ng Supreme Court di mapapahiya sila, di ba? So may mga biglang-bigla na lang mga teacher na putang inang yan. Wala nga makain ng mga yan dahil ninanakaw ang pondo ng mga teacher
Oo, tapos biglang nag-file ng petition dito sa Supreme Court patungkol diyan sa ano na 'yan, sa legitimacy ng grupo ni Gatchalian. Ito yung balita mga bossing, pakinggan natin. Dismiss ng Supreme Court kasabay ng kanilang sesyon ngayong araw ang petisyong inihain ng gurong si John Barry Tayam. Nak ng putya dyan, Barry Tayam. Ay na, sino nag-utos sa'yo? Sinong gago ang nag-utos sa'yo na pumunta ka dyan para mapahiya? Sa bagay, sino ba naman tong tao na to? Malamang anti-Duterte ito. Malamang baka ano pa to, isa pa to sa membro ng mga ACT-CIS, ACT Teachers Party List siguro. Na nautusan nila, nilakihan pa yung mga font ng kanyang petisyon para lang makumapal-kapal yung papel niya. Anak ng tinapay, nakikisali kasi sa usapan ng matatalino eh. Hindi naman pinaghandaan eh. So ayan, nag-file siya ng petisyon. Ano yung petisyon na final nitong tangan to? Laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Legarda. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, pinawalang bisa ang petisyon dahil sa kawalan ng legal standing o karapatan ni Tayam para maghain ng petisyon sa... Utos kayo ng utos sa walang kwentang tao. Ayan tuloy. Alam na kagad eh. The Supreme Court can smell it from miles away. Na itong nag-file ng kaso na ito, napag-utusan lang to, wala talagang alam to. Tayo na, baka nga teacher ng grade 1 yan eh. Baka grade 1 lang mga tinuturuan yan. Tapos nagpipiti-petition na dyan sa Supreme Court. Walang hiya naman. The SC dismissed the petition filed by John Barry Tayam for lack of legal standing. Putang ina, hindi tumayo. Supot. Hindi pa tuli. The SC ruled that Tayam failed to show that he suffered. Putang ina naman kasi. Apektado ka ba? Ano naging epekto ba nung nangyari dito sa Senado sa buhay mo? At nagdidima-demanda ka ng mga nagpipiti-petition ka para sa grupo ni Cayetano? Or was imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged? Kasi eepal ng eepal, hindi naman marunong. Korte. Sabi ng Supreme Court, nabigo si Tayam na ipakita na siya ay nagtamo ng direktang pinsala sa mga aksyon ng Senado na kanyang kinu-question. O baka naman lang yan, nasaktan lang siya sa mga social media post. Nasaktan siya siguro sa mga live ni Alan Peter Cayetano. Nasaktan siya siguro sa mga sinasabi ni Loren Legarda. Nasaktan siguro siya doon sa mga pag-iyak ni Pia Cayetano. Putang ina, hindi ka man lang sinamahan ng abogado mo, putya. Baka sa rekto mo pa pinagawa yan. Baka pagka tinanong ka kung anong laman ng petisyon mo, baka hindi mo alam ha. Kasi nag-file kami ng petition for certiorari sa impeachment ni VP Sara at nagtagumpay yun ha. Nagtagumpay yung palakpakan. Kasama namin dyan sila, si Attorney Torion, sila Attorney Delgra, yung konsehal ng Davao. Kami yung mga co-petitioners noon. Kaya walang impeachment kay Inday Sara noong 2025. It's because nanalo yung petition namin. At yung petition namin, yung sa sobrang kapal nung papel na yun, binasa talaga namin yun. Para kapag kasumumpa kami at tinanong kami dyan kung naiintindihan ba namin, naiintindihan talaga namin at kami mismo, yung mga nagpanotaryo nung kanya-kanya namin mga petition. Diyos mio, itong mokong na ito, baka pag tinanong mo siya kung ano laman ng petisyon niya, puta, hindi niyan alam. Parang yan yung mga nagrarally na mga anti-Cayetano dyan sa labas ng Senado na pag tinanong mo sila kung ano yung rason ba't sila nandoon, hindi nila alam. Basta, bayad sila. Ganun. Anak ng tinapay, pasikat. Wala kang jowa. Wala kang buhay. Ayop ka. Hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang isang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa sesyon noong June 3. Ayon naman kay Tayam, pag-aaralan niya ang susunod na hakbang. Putang ina, pag-aaralan mo pa yung susunod na hakbang, tanga. Huwag mo na pag-aralan yung susunod na hakbang. Kung gusto mo, tumayo ka sa Luneta. Bantayan mo si Jose Rizal, baka umalis yun dun. Yung mga baliw na katulad mo, hindi na kayo dapat iniintindi. Walang hiya, oh. Putsangin na, sabi nga sino nag-file nitong petition na to? Putsangin na teacher. Anong teacher to? Baka teacher ng kinder to? ABC lang tinuturo nitong ulul na to, ha? Hindi natin minamaliit yung mga teacher, ha? O hindi natin minamaliit. Pero, tain na nito eh. Nakikialam na sa usapang politika. Baka putya, wala namang alam sa buhay to. Baka hindi pa marunong maglaban sa sarili niyang brief to. Makikita mo yung buhok nga niya eh. Sali-saliwa eh. Yung buhok nga niya, hindi niya masuklay. Walang hiya ka, oh. Hinihintay din niya ang PDP laban na maghahain ng aksyon dahil sila anya ang unang nagsabi na magpa-file ng kaso sa Supreme Court. Ano to? Epal, no? Ang daming epal talaga ng mga anti-Duterte. Alam mo yung mga anti-Duterte, kung hindi mo sila mga pangit, mga abnormal,
Ano mo itsura nito? Tanginin yan. Wala sigurong nakakagusto sa gagunto kayo, nagpapapansin to ulol na to. Baka gusto mo maging syota mo si Lovely Granada. Bagay kayo. Pareha kayong mukhang tanga. Oo. Pagka nag-asawa kayong dalawa ni Lovely Granada o ikaw na teacher at si Lovely Granada na pinsan ni Harry Potter, pagka nagkaroon kayo ng anak, putyang ina, magiging isang buong tangang bata yun. Isang kalahating tanga. Pag pinagsama mo, puta, isang buong tanga, mabubuo ninyo. Sinabi na rin noong Lunes ni Senator Alan Peter Cayetano na hihintay nila ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian na magtungo sa korte. Binigyang din ito kung ang pag-uusap ay legalidad. Sila ang tunay na may hawak ng liderato sa Senado. Yes, kasi 14 sila eh. 14 sila nung hinalal nila si Alan Peter Cayetano. Itong quorum na to, hindi to pwede or kailanman magiging legal. Bakit? Dahil nga lalabindalwa lang kayo. Lalabindalwa kayo. Ni hindi nyo man sinomon o sinumpina itong mga senador na nagbo-boycott during that time to attend dyan. So lalabindalawa kayo, 24 kayo, kalahati lang po yan ng 24, hindi po yan majority para makapagboto kayo ng bagong mga pinuno dyan sa Senado. Ay na, gaano ba kahirap? Kanina, ipinakita ko sa inyo, mga jeepney driver, naiintindihan nila yung batas, jeepney driver, yung kayo mga senador, putyang inan yan. Ang lalaki ng mga sweldo ninyo, ang lamig-lamig sa mga opisina nyo, may mga staff pa kayo ng mga ghost employees pa kayo ng mga abogado, walang hiya kayo. Tapos hindi nyo naiintindihan yung kalahati ng 24, 12, hindi yun majority. Kaya hindi nagfa-file ng claim itong Gatchalian Black dyan sa Supreme Court kasi alam nila mapapahiya sila eh. Oo, kasi Tagalogin mo man, Englishin mo, gawin mo Latin, Pranses o Espanyol, yung laman ng konstitusyon, lalong-lalo na yung rules ng Senado, sinasabi doon na majority of all its members. All its members. Ilan ba ang members? 24. May namatay na ba? May nag-resign na ba? Meron na bang na-expel? Wala naman. Kumpleto pa rin naman silang 24. Ito bang 24 na ito? Nasa loob ng Pilipinas? Nasa jurisdiction ng Senado? Nasa ibang bansa ba yan? Wala naman. O therefore, 24 pa rin kayo. Hindi kayo nagkulang. Magkukulang lang kayo kung katulad nung nakaraan. Hindi ba? Nung nakaraan kasi, 24 sila. Naging 23 na lang sila. Kasi sino ba to? Si Angara, napunta siya ng Department of Social Welfare and Development. Kaya, naging 23 na lang sila. Yun lang yung mga instances na magkukulang yung numero ninyo. Pero wala naman ganun sa senador ngayon. 24 pa rin man kayo, hindi naman kayo naging 23, hindi naman kayo naging 22, nakulong at nagtataguman lang yung isa. Pero 24 pa din kayo kasi duly elected pa din po sila eh. So, 24 divided by 2, 12. So, kulang kayo. Paano naging legitimate kayo? Yung bumoto kay Alan Peter Cayetano, 14. Yung bumoto sa inyo, 12 lang. Ginagago nyo yung mga Pilipino eh. Pero karapatan naman anya ng sino man na maghain ng petisyon sa mataas na hukuman. It's always an option for everyone. It's an option for the other side, for us, for the employees can also file. So let's see. Samantala si Senator Sherwin Gatchalian, nanindigang sila ang tama dahil kinikilalaan niya sila ng ibang ahensya ng gobyerno at ibang mga grupo at organisasyon. Itong proceedings ng June 3 ay legal and valid. Paano mo sasabi legal and valid? Di ka nga abogado. Tanga ka nga, kaya nga ikaw yung pinagsasabi nila na ganyan, masisira ka dito, Gatchalian, sira ka na nga, masisira ka pa. Ko naman, iniwan ka na nga ng jowa mo eh. Dahil wala kang kwentang tao, tapos putya, pati ba naman ito, my goodness. Sana, ang sarap maging Senate President kapag hinalal ka ng legal. Kaysa inagaw mo. Inagaw mo na, umiepal ka pa, tapos ayaw pa sa'yo ng tao. Wala ka nang kwentang senador. Ininis mo pa yung mga tao, ipinakita mo pa na patay gutom ka sa kapangyarihan. Matagal nang ino-offer kay Alan Peter Cayetano yung posisyon na Senate President, tinatanggihan niya yan. Ikaw po, inagaw mo na, pinagtulakan ka nila kasi alam ng mga kasamahan mo na illegal yan. Ikaw ang inilagay nila dyan para lang matikman mo yung kapangyarihan. Pero alam nila na hindi ka dapat nandiyan dyan because kung alam lang nila, kung pwede lang na sila yan nandiyan dyan ngayon. Pero bakit ikaw ang inilagay nila dyan? Kasi nga sa grupo nyo, ikaw yung pinakabobo. Ay na ganyan itsura, maniniwala ka. And therefore, isa lang ang Senate President pro tempore at isa lang ang acting Senate President. Isa lang ang acting Senate President kasi isa lang naman ang nagnakaw ng posisyon. Isa lang ang Senate pro tempore kasi isa lang ang nagnakaw ng posisyon. Imagine, acting acting. Kailan lang ba nagkakaroon ng isang acting Senate President or acting
Senate pro tempore. Kapag ka namatay, kapag ka na-expel, o kaya nag-resign. Kaya nga pinipilit nyo mag-resign si Cayetano eh. Para ma-legitimize yung claim ninyo sa sa kapangyarihan eh. Pero none of the three are available or visible. So saan ka dun? Nandoon ka sa nang-agaw ng kapangyarihan, nandoon ka sa nandoon ka sa kawat. Tangina, nagnakaw na nga yung mga kasamahan ninyo sa pera ng taong bayan, pati ba naman yung kapangyarihan na nakawin nyo pa? Kaya wala naman na kayong kabusugan yan. Tiamento UNTV News and Rescue. Pucha yan. So na-dismiss. Unang petisyon na nagsasabi na sila ang legitimate na senators or Senate majority, laglag. Laglag. Hindi natin sinabing inutusan nila yan, pero pucha naman. Hindi naman tayo siguro tanga. Hindi naman tayo tanga, hindi ba? Para pucha bigla ka na lang pumunta dyan dahil sa iyong personal na capacity, nag-file ka ng ganun, ulol. Sinubukan nyo yan kung lulusot. Para sa akin pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, maaaring sinubukan nila kung lulusot, hindi lumusot. So maghahanap na naman sila ng bagong kengkoy na mauutusan para magsampa na naman ng panibagong. Hindi sila magsasampa mismo kasi pag sila nagsampa mismo, mapapahiya sila eh. Wala na nga silang kakwenta-kwentang mga nilalang. Wala na ngang naniniwala sa kanila, pucha ilalaglag pa sila ng Supreme Court, talagang magiging kahiya-hiya yung mga yan. Katulad din ng ginagawa kay Gatchalian. Dahil wala silang makita dito sa mga kasamahan nila na tatanga-tanga na pwede na lang utos-utusan at pwede na lang utuin, buyuin na gampanan yan tungkulin na yan. Siya ang napili. Ibig sabihin, pucha, pinaglalaruan ka ng mga kasamahan mo, Toy. Utoy, pinaglalaruan ka ng mga kasamahan mo, tuwan-tuwa ka naman sa kapangyarihan mo, walang hiya,